Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Sakyan na ba tayong subway bago matapos yung termino Yun, ni oo. Pangulong Marcos? O hindi kakayanin in 3 years time? At tingin ko po, ako po, magiging very honest po ako, no? Doris, Alvin, no? Pipilitin natin pero baka mahihirapan po tayo. Grabe, si Marcos nagbida-bidahan na naman itong subway, flood control, ano pa yon, yung mga dam, itong flood control, binalikan na naman niya pagbanggit kanina sa rally sa Batangas. Walang hiya na itong presidente na to. Ay, naku naman to si Marcos talaga. Sarap batuhin ng itlog na bugok. Ang hilig mag-credit sa kanyang mga sinasabi doon na hindi naman sa kanyang naumpisahan na projecto. Itong subway na sinasabi niya ay bago daw siya bababa sa 2028, mag-ooperate na daw yung subway. Inong 2 months ago, nung nag-assume to si Vince Dizon na pagka DOTR Secretary, may interview yan siya dyan na hindi kakayanin ng mag-operate ang subway itong darating na 2028 kasi ang daming problema na natnan niya yung project na yan. Kasi bukod sa mga right of way, kulang din sa pundo. Nabanggit niya yan. At itong interview mamaya, mapakinggan nyo, unahin natin yung pagpasok tong kay Bongbong Marcos nung sa Batangas siya na pinagbida-bidahan na naman niya yung subway na dadaan sa ilalim ng lupa, yung train na makikita lang natin doon sa ibang bansa. Kasi yung project na yan, panahon pa yan ni dating Pangulong Duterte na umpisahan na talaga ho yan. Kaya lang, ito ngayong bandang pamumuno na ni Bongbong Marcos, bumagal ho ang pagtrabaho niyan kasi kulang daw sa pundo. Nabanggit ni Vince Dizon yan. Although may vlog din ako niyan na inamin talaga niya na walang pundo ang yan, ang subway na yan. So ito kay Bongbong Marcos na bidabidahan niya yun sa Batangas. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Grabe ka, kasinungaling. Ba't ka magsinungaling sa mga tao? Gusto mo pabanguhin mo yung pagkatao mo? Gusto mo pabanguhin mo yung rating mo? Kasi ang labanan ngayon nito ni Bongbong Marcos, rating niya. Kung naalala nyo na yung rating nito, ang baba sa Visayas, gumawa siya ng paraan doon para pabanguhin yung rating niya. Nagbinta ng 20 pesos per kilo ng bigas, pero hindi naman yun benta talaga na kusang ibibinta. Ang gagawin nun ay isubsidize yung bigas na yun. Ibig sabihin ng subsidize, babayaran ng gobyerno. Hindi yun talagang ibagsak na walang subsidiya. Gobyerno ang sasagot nun kung magkano yung sasagutin ng gobyerno para ibaba yung presyo ng bigas. Ganun ang ugali ni Bongbong Marcos. Maghilig mag-credit, mahilig magsinungaling, mahilig magpangako na hindi naman niya kaya talagang gampanan. Hindi niya kayang gagawin. Ito siya sa Batangas. Speaking of Batangas, yun pa rin, 10 pa rin ang kanyang mga kandidato doon. Wala na talaga si Camille Villar, hindi na sinipot ang rally nitong alyansa ngayon.
At nabanggit nitong si Abby Binay na may 3 pa silang mga rally na bago matapos itong May 10 na natitira pa lang nilang rally na 3 na lang. So sigurado na ito si Binay ay si Camille Villar wala na, umalis na talaga siya sa dito sa alyansa. At ito, balik tayo dito sa pinangako niya na subway daw. Dito sa ibang bansa, sa totoo lang, ang subway dito, napaka-ordinaryo na lang yan talagang masakyan sa mga tao. Sa Pilipinas kasi, alam naman, sa Pilipinas kasi, huli lagi tayo. Huli tayo nagkaroon ng mga train, huli tayong nagkaroon ng mga bus, yung kagaya sa subway, sa busway, huli tayo niyan. Kaya lang, mayroon pa talagang ibang mga transport na di na plano sa Pilipinas yan. Yung ang tawag dito ay tramway. Train din yan siya na dadaan lang sa taas, pero ibang klase siya na parang metro din siya, metro train. Kaya lang, mabagal lang ang takbo niya. Dito sa ibang bansa, lalo dito sa lugar namin na kung saan kaming bansa, mayroon na ho yan, hindi yung namin, yung lugar namin na kung saan kami na bansa ay mas talaga dito, mas una talaga nila ang yung mga kalsada, una talaga nila yung mga transportation kasi lalo yung mga yung mga syudad na maraming tao. Halimbawa, itong area na to, wala pa masyadong tao, nakaplano na yan na may mga metro na dyan ilalagay o kaya mga tramway. Kaya dito hindi problema ang mga ang mga transport na masakyan sa mga tao. Dito walang mga tricycle, walang pedicab, wala mga motor, wala dito namamasada ganyan. Taxi meron. Pero ganyan sa atin ng mga tricycle, wala yan dito. Pedicab, wala. Pero mga tao dito, mas pag syudad kasi wala mga ganyan kasi mga maliliit na sasakyan na mga tricycle at saka mga mga pedicab. Malinis tingnan ang syudad. Hindi ko naman sinabi na ko yung minamaliit ko yung mga ganyan klaseng mga tricycle. Pero iba talaga yung syudad na organisado yung mga transportation. O ito yung sinabi niya by 2028 magkaroon na ng subway. Kasinungaling ni Bongbong Marcos. Adi pahiya siya dito kay Vince Dizon na hindi kaya mag-operate ang subway ngayong 2028. By 2032 pwede. Kahit magparsyal pa ng mga estasyon itong subway, hirap na hirap pa din. Pipilitin daw pero hirap talaga. Ito, interview ni Alvin El Chico at saka ni Doris Bigornia. Ito yung last 2 months pa to ha. Ibig sabihin, nakaraang 8 linggo lang to dumaan. Ito, pakinggan nyo ha. May masasakyan na ba tayong subway bago matapos yung termino ni Pangulong Marcos? O hindi kakayanin in 3 years time? Tingin ko po, ako po, magiging very honest po ako, Doris, Alvin, pipilitin natin pero baka mahihirapan po tayo. Na Bakit? matapos yan hanggang napakarami pong delays, Alvin, Doris, itong mga dinatnan po natin na delay na ngayon ko lang po nakikita kung gaano ka grabe ang naging delays natin, mukha pong mahihirapan tayo na matapos yung subway ng 2028. So, kahit partial lang, Sek, partial, kahit lang. Baka malabo po yan. Kahit partial lang, yung QC lang muna, maraming station sa Quezon City, hindi ba pwedeng ganun lang muna? Titigitin po natin, pero tingin ko po, maswerte na po tayo kung makakaisang stasyon tayo. Wow, mabagal ganun po naman. talaga. Medyo mabigat po yung mga delay at hindi din naman po biro talaga itong pagsasagawa, itong project na to, itong subway. Anong cause of delay, Sek? Ano po? Anong cause of delay? Naku, marami po yung pagbibigay ng right of way sa mga stasyon. Magtataka po kayo kahit po pag sa ilalim ng kahit po pag subway dyan, right of way, problema pa rin, no? Oo. And marami din pong delays dun sa operations po mismo, within DOTR, sa pakikipag sa project po mismo between DOTR at yung ating mga Japanese na partners, Marami pong delay, So
kailangan po talaga paspasan po to. And yun po ang kabilin-bilinan at utos ng ating Pangulo sayang. na kailangan bilisan. Pero Sayang. ayoko po kasi nagsasabi at nagbibitaw ng pangako na tingin ko naman Hindi hindi matutupad. mangyayari at mapapako lang. Ano yung realistic? Ano yung imbis na 2028, what is the realistic Tingin ko po expectation? partial operations by 2032 pwede na po. Matagal pa nga. 2032. Ay, 2032. ay nako, sana Pero maayos, teka muna, no? pag nagbago ang liderato, di ba talaga may eleksyon tayo sa 2028 Oo. hindi naman yan apektado, no? Hindi naman niya pwedeng sabihin ng bagong presidente, halimbawa na, hindi ayoko niyan, iba naman Iba tayo. dapat po, hindi. Oo. Dapat hindi, Sek. po dapat. Pagpatuloy. Hindi. Ang critical po sa lahat ng mga long-term na infrastructure yung sinasabi nilang continuity. Yes. Kasi po hindi po pwede yung atras abanti tayo sa mga ganitong kalaking proyekto na napakamahal, Tama. no? At napakabigat. Pero pag Tama. natapos po, napakalaki naman po ang ibibigay na ginhawa sa ating mga kababayan. Tama. Sek, dapat ilagay nyo yan sa papel. Oo nga. Nakalagay ba yun sa Nasa kontrata? papel naman po yan, no? Oo. Ayun. Nasa papel naman po yan. Kaya dapat po, kumbaga sa relay, nagpapasagan tayo ng baton, no? Nung sa relay sa karera, no? Nagpapasagan tayo ng baton sa susunod. At kailangan po, hindi lang itutuloy, papaspasan pa lalo ng mga papasahan natin. Abay Marcos, sagutin mo to. Ang hirap kasi ni Bongbong Marcos, baka ginawa niya to ni Vince Dizon ay nilagay niya sa sa alanganin itong sekretary niya sa DOTR. Kaya siguro umalis dito ito si Jamie Bautista, dating DOTR secretary. Dahil napipressure siguro kasi itong DOTR, ang pagkaalam ko nito ay binawasan to ng budget itong 2025. Hindi maganda ang budget nilang naibigay nitong taon na to kasi umaray nga to si Vince Dizon. By 2028, hindi kakayanin. Pipilitin, hindi pa rin kaya pipilitin. Kasi nga daw, ang daming problema sa mga right of way, ang ano pang mga iba dyan na nagiging problema nila. Hindi lang niya masabi yung budget, pero unang-unang interview niya noon, budget ang problema talaga. Tapos ito si Bongbong Marcos, ilagay niya, i-pressure niya to si Vince Dizon. Ano kahilo? Bigyan mo to ng malaking budget. Tingnan natin yung subway niya kung hindi talaga mag-operate yan by 2028 bago ka bababa ng pwesto mo. O 2028 talaga. Kung may target kayo, kung ang project na yan, napakalaking project, tutukan dapat. Hindi yung pabayaan. Ito yung ito pa yung mga train, itong mga linya ng train dito sa may papuntang Clark. Wala rin yan. Tigil yung mga yan, ang mga pag-construction yan. Kasi wala nga pera, walang budget. At kanina, narinig ko nga, ang utang natin napakalaki na. At may parating na naman 1 trilyon ang uutangin. Grabe, saan yung pera na yan? Ito si Bongbong Marcos ngayon, ganon ang utang niyan, biglang gumanon. Wala na tayong pandemic pero ito siya grabe mangutang. Saan kaya nilagay niya ang pera na to? Napakahayupak talaga tong presidente na to. Bangag talaga. Ganyan, ginagawa niya ngayon. Nagpa-promise na sa mga tao doon sa Batangas na magkaroon na ng subway by 2028. Ano ka, hello? Che, Marcos, wag kang mangarap ng gising. Ikaw ngayong malakas mangurap, mga kapartner mo dyan, ang lakas. Maniwala ba kayo na matupad niya yung by 2028? Kasi dating Pangulong Duterte siguro pwede na mag-operate niya na kahit partial. Kahit nga lang sabi ni Vince Dizon, kahit isang station lang, hirap na hirap sila na makakuha ng partial na magbubukas bago magbababa si Bongbong Marcos. Kung bababa si Marcos, paano kung hindi? Paano kung mag-declare to ng mga kaik-ikan dyan ng martial law para di siya bababa? Kasi pag once bababa to, kaso ang abutin nito ni Bongbong Marcos. Sigurado may kaso nito. Lalo pag uupo tong hindi niya kaalyado, sigurado si Bongbong Marcos, sandamakmak na kaso. Patong-patong na kaso sigurado tong presidente na tong sobra talaga kagastador sa pera ng taong bayan na akala niya pera. Parang tubig lang ginastos niya ngayon. Na parang
Kinuha mo sa kamay mo tapos tagas lang ng ganun. Ganun tong administrasyon na yun. Dahil hindi sila nag-isip sa mga tao talaga. Iniisip lang talaga sila lang. Balikan natin yung mga ginagawa nilang paggastos sa pera ng taong bayan. Una, yung People's Initiative. Billion ang ginastos nila doon. Impeachment ni VP Sara, billion ang ginastos nila noon. Ano pa yung mga mga ginastos nila ngayon na walang kwenta? Wala nga siya ngayong project talaga na gagawin niya. Ni highway, ni tulay, ni eskwelahan, ni hospital. Walang isa niyan. Walang ni isang haligi man lang. Kaya ikaw, Marcos, huwag kang magpaipal diyan sa mga tao diyan sa Batangas na magkaroon tayo ng subway bago ka bababa sa pwesto. Sana nga bababa ka sa pwesto. Pasaway kang litsi ka.